napipinto na ang pagkapanalo ni Senador Aquino, paano niya susuklian ang mga tumulong sa kanya. Sa June 30, inaasahan ang inaugurasyon o pagtatalaga ng susunod na presidente ng bansa. Mahigit 17,000. Ito ang dami ng mababakanting pwesto sa gobyerno na pupunuin ng bagong Pangulo. Ang kanyang mapipili na pinuno ng bawat ahensya ang siyang pupuo ng kanyang gabinete. Karaniwan ito raw ang panahon para magbayad ang mga nanalong Pangulo sa kanilang pinagkakautangan ng loob. Dahil dito, marami aligasyon na maaari itong pag-ugatan ng katiwalian. The first task is to determine exactly how many positions need to fill up. Pero para kay Noynoy, kung sakaling manalong Pangulo, tutuparin niya raw ang pangakong binitiwan sa masang Pilipino na walang maghihirap dahil tatapusin niya ang mga kurap. Sa ngayon, pinag-aaralan na raw nila kung sino ang bubuo ng kanyang gabinete. Tapos yung pag-perform ng cabinet, meron ba kayong mga nominees na nakita na? Meron mga nagpatalasala na nag-offer ng kanilang services. Tapos ipunin mo lahat ng buy data, i-interviewin mo lahat ng mga potential, malaman mo kung ano ba talagang sino ang angkop doon sa inahabol. Ayon sa isang political analyst, dapat maging mapanuri ang susunod na Pangulo sa pagpili ng kanyang gabinete. Yung bayad utang, parang tradisyon, no? Pag tinulungan ka, pabigyan mo sila, bigyan mo sila ng position ng hihingiin nila. Pero kung hindi tama yung ginawa nila at palpak yung trabaho nila, dapat may determinasyon at presidential will siya na palitan sila. Sa kabila ng mga aligasyon, una nang inihayag ni Noynoy si Dinky Soliman, miyembro ng Hayat 10, bilang bahagi ng kanyang gabinete. Ibabalik daw ang dati nitong posisyon bilang Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Pero giit ni Dinky, wala siyang inaasahang kapalit sa kanyang suportang ibinigay kay Noynoy. Para sa akin, si Senator Noy at si Senator Mar tumakbo para maglingkod sa bayan. Ang kapangyarihan na nakakabit kung ikaw ay mananalo, maliwanag na kapangyarihan para maglingkod ng bayan. Ako at ang kasama kong mga nagbitiw, ganon din ang pananaw sa kapangyarihan. Ang grupo naman ni Saykot, hindi raw humihingi ng posisyon sa gabinete. Lahat ng tumulong kay Noynoy, handa kaming pumirma. Walang tatanggap ng posisyon sa gobyerno. Si Noynoy iginiit na walang papaboran sakaling manalong Pangulo ng bansa. Panahon na po ba ng pagbabayad ng utang? Ang pinangako lang naman nung umutang ako ng loob, ay paparehos ko lahat. Dapat nang nakakarami po inaagrabyado, therefore ang pagbabayad ko po ilagay sa tama ang sitwasyon para lahat po ay may pare-parehong pagkakaroon. Maging ang kontrobersya ng pagtatalaga daw ng kamag-anak ni Noynoy sa gobyerno, sinagot din niya. Meron po tayong batas, bawal po sa 3rd to 4th degree of consanguinity, no? Meron po naman tayong kamag-anak na nakapesto sa kasalukuyan, baka hindi pa tapos yung term. Pero yung punto kasi nun, para bang, bakit po ba pagsakripisyo? Okay po yung mga kamag-anak mo. Pag yung panahon naman na masasabi natin baka peacetime, na kaagad may kasalanan na hindi inaakusahan, hindi rin fair yan. May karapatan rin naman ho sila at hinihingi po natin sa publiko, sana husgahan naman ho na parehas. Iginiit din ni Noynoy na siya lang ang magpapasya sa maraming mahalagang bagay. At sa bawat desisyong bubuuin, isa sa alang-alang niya ang ikabubuti ng mga Pilipinong itinuturing siyang simbolo ng pag-asa. Ang bayan! Sa kabila ng tila, pagkakawatak-watak ng mga tao at grupong sumusuporta sa kanilang partido, handa na raw siyang gampanan ang kanyang mandato at responsibilidad sa taong bayan sa oras na iproklama na siya bilang bagong Pangulo ng Republika. Sa gitna ng pagsilang ng bagong gobyerno, lahat nakatutok sa bagong Pangulo. Sa gitna ng mga nag-uumpugang aligasyon at usap-usapan, panindigan ng binitiwang pangako para tapusin ang korupsyon, paghihirap ng mga tao at isulang ang mga kinakailangang programa. Sa ngalan ni Rhea Santos, kasama si Sandra Aguinaldo, ako si Jig Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.